Kapag may ugat ang salita ng Diyos sa atin, hindi tayo agad natitinag ng unos. Maaring dumaan ng pagsubok, ngunit matatag pa rin. Maaring may tukso, pero may paninindigan. Maaring may pagkadapa, pero may pagbangon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghahasik may binhing nalaglag sa daan. Natapakan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo. Ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa damuhang matinik, at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Meron namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tig-100. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, "Makinig ang may pandinig." Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, "Ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ay hindi sila makakakita, at makinig man sila'y hindi sila makakaunawa." Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay root. Sa bawat buhay na puno ng ingay, alalahanin at walang humpay na paghahangad ng mas madali, mas mabilis, mas magaan, lumalalim ang hamon ng Ebanghelyo ngayon. Itinuro ni Jesus ang isang talinghaga, isang kwento ng magsasakang naghasik ng binhi. Iba-iba ang tinamnan, may nalalaglag sa daan, may sa batuhan, may sa dawagan, at ang ilan ay sa matabang lupa. Sa unang tingin, tila simpleng lesson tungkol sa pagiging bukas sa salita ng Diyos. Ngunit sa mas malalim na pagtingin, ito ay tanong sa atin tungkol sa kalaliman ng ating buhay. Kaya ang salitang ating pinagninilayan ngayon ay roots, ugat. Ang ugat ay bahagi ng halaman na hindi natin nakikita. Pero ito ang nagbibigay ng katatagan, ng sustansya, ng buhay. Ang binhi kahit gaano pa kaganda, kahit gaano kamahal, ay mananatiling walang saysay kung wala itong ugat. Pwedeng tumubo, pero panandalian lang. Pwedeng umusbong, pero madaling malanta. Walang ugat, walang tibay. Walang tibay,
walang bunga. Sa ating espiritual na buhay, tayo rin ay parang mga binhi. Lahat tayo ay may pagkakataon na tumanggap ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay inaabot ng biyaya. Pero ang tanong, may ugat ba ito sa ating puso? O napaparam lang kapag may tukso, pagsubok o ingay ng mundo? Yung ating ibanghelyo ay hindi lang tungkol sa pagtanggap, kundi tungkol sa paglalim. Sa dami ng naririnig nating salita ng Diyos, sa misa, sa social media, sa retreat, sa pagbabasa, dapat tanungin natin, may ugat ba sa atin, sa akin ang salitang ito? O baka naman parang binhing nalaglag sa daan, madaling nakalimutan, ninakaw ng ingay at pagmamadali, o baka nalaglag sa batuhan, masaya sa simula pero hindi lumalim. O baka naman natabunan ng damo, natangay ng takot, alalahanin, ng ambisyon, at pag-aalala sa buhay. Ang ugat ay hindi mabilis mabuo. Kailangan ng panahon, kailangan ng katahimikan, kailangan ng tiyaga, kailangan ng paulit-ulit na pagdidilig. Kaya't sa mundo ngayon na lahat ay instant communication, instant relationships, instant spirituality, nawawala yung halaga ng ugat. Gusto natin ang bunga, pero ayaw natin ang lalim. Gusto natin ang grasya, pero ayaw natin ang disiplina. Gusto natin ang Diyos, pero hanggang panlabas lang. Kapag may ugat ang salita ng Diyos sa atin, hindi tayo agad natitinag ng unos. Maaring dumaan ang pagsubok, ngunit matatag pa rin. Maaring may tukso, pero may paninindigan. Maaring may pagkadapa, pero may muling pagbangon. Ang may ugat ay hindi umaasa sa damdamin lang, kundi sa katapatan. Sapagkat ang ugat ay hindi emosyonal. Ito ay tahimik ngunit matatag, nakatago, pero buhay. Pag nilayan natin ang mga sandaling akala natin ay mababaw lang ang epekto sa atin ng Diyos. Baka hindi pa kasi tayo nagpapaugat, hindi pa tayo nagpapalalim, hindi pa natin binubuksan ang puso ng lubusan. Ang lalim ng pananampalataya ay hindi nakikita sa dami ng ginagawa sa simbahan, kundi sa kung paano tayo namumuhay kapag walang nakakakita. Ang ugat ay hindi para ipakita sa iba, ito ay para sa katatagan ng sarili sa harap ng Diyos. Ang hamon sa atin ngayon ay ito. Anong uri ako ng lupa? At anong klaseng ugat ang nabuo sa akin sa paglalakbay kasama si Kristo? Kung gusto nating mamunga ng pag-ibig, pasensya, pag-unawa at tunay na kabutihan, kailangan natin ng ugat. At ang ugat ay hindi binibili. Ito ay hinuhubog sa araw-araw na pagkilala sa Diyos, sa tahimik na panalangin, sa pakikinig ng may puso, sa pagsasabuhay ng salita sa gitna ng gulo ng mundo. Hindi kailangan ng Diyos ng perfect na lupa. Ang kailangan niya ay pusong bukas magpaugat. Hindi mahalaga kung ilang taon ka nang nasa simbahan. Ang tanong ay ito, may ugat na ba ang salita ng Diyos sa iyo? Pagnilayan nga po natin, anong bahagi ng ating buhay ang kailangan nating palalimin pa upang tunay na mag-ugat ang salita ng Diyos? Paano natin hahayaang ang mga aral ni Kristo ay hindi lang dumaan, kundi tumira, tumubo at magbunga sa atin? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami na kaming narinig na salita mo, ngunit minsan, napaparang hangin lang. Patawad sa mga sandaling pinili naming manatiling mababaw. Ngayon hinihiling namin na turuan mo kaming magpaugat. Palalimin mo kami sa pananampalataya, sa panalangin at sa pagmamahal. Gawin mo kaming matabang lupa, handang tumanggap, handang maghintay, at handang mamunga para sa iyong kaharian. Amen.
Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.